Sinampahan ng Bureau of Internal Revenue ng tax evasion case ang mga kumpanya at individual na gumagamit ng ghost receipts para makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Patong-patong na reklamo ang isinampa ng Bureau of Internal Revenue ngayong araw laban sa mga kumpanya at korporasyon na hindi umano nagbabayad ng tamang buwis. Ang sinasabing modus ng mga kumpanyang ito ang paggamit ng mga peke o ghost receipts para hindi makapag-remit ng tamang halaga ng buwis. Again, this is pursuant to our program na run after fake transactions dahil malaki ang nawawalang revenue sa ating gobyerno sa mga nandaraya ng buwis sa pamamagitan ng paggamit ng mga ghost receipts. 23 korporasyon, 56 na corporate officers at 17 public accountants ang sinampahan ng reklamong tax evasion. Ang mga ito ay nasa industriya ng konstruksyon, marketing, food, electronics, entertainment, manufacturing at retail. Sa kabuuan, aabot sa 1.4 billion pesos. Nakita ang nawala sa gobyerno, lalo't na sa 20 taon na rin umano itong modus ng mga korporasyon. Maaaring maharap sa parusang pagkakakulong ang mga sinampahan ng reklamo sakaling mapatunayang sangkot sila sa modus. Yung kailangan nilang bayaran yung buwis na hindi nila binayaran dyan, that's the first primary naman ng BIR. Makakolekta dyan kung ano yung supposedly dapat binayaran mo, sisingilin namin including penalties, interest. At pangalawa dyan, of course, dahil kasong kriminal ito, pagka napatunayan yan na talagang may liability sila at na-convict sila, may pagkakakulong yan, posibleng pagkakakulong pag na-convict sila ng korte. Natukoy naman ng BIR ang mga korporasyon na gumagamit ng peking resibo matapos nilang mahuli din ang mga nagbebenta ng ghost receipts at nadiskubre nila kung sino ang mga bumibili nito. Hindi ito ang unang kumpanyang sinampahan ng BIR ng reklamo dahil may mga nakasuhan na sa korte mula nang magsimula ang programa ng ahensya na Run After Fake Transactions Program o RAFT ng BIR. Ayon naman sa DOJ, sisiguruhin nilang makabubuo ng matibay na kaso laban sa mga korporasyon na inireklamo ng BIR. As you know, we will be undergoing the normal case build-up to ascertain that there is sufficient documentary evidence and other supporting documents to build a strong case against all of these individuals, respondents in this case. Bukod naman sa mga korporasyon, sinisilip na rin ng DOJ kung may mga influencers din na umano'y hindi nagbabayad ng tamang buwis. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.